So, pakita ko lang sa inyo kung paano ako nagpa-plot ng journal ko. So, magpa-plot pa lang ako ng journal ko ngayong September. So, ayun, panoorin nyo na lang din kung paano ko ginagawa para may idea kayo kung paano nyo gusto gawin yung sa inyo. Okay, so yun, may running trade tayo kay Bitcoin. Nakuha natin yung pump dito, no? So, ngayon, ang gagawin ko, pupunta ako sa trading journal ko, kukopyahin ko yung, dahil tapos na yung August, no? Kopyahin ko yung August 2023 kasi ito yung sa crypto ko. Duplicate ko siya. Gagawin natin siyang, ay, mali, dito. Rename ko, September, no? 2023. Ayan. Lagay natin dito. So, hindi ko pa nasasummarize yung August ko. Pero, gagawin ko na muna tong, um, ano natin, no? Kasi tatamarin na naman ako eh. Di ba katulad ng sinabi sa inyo sa habits. Kailangan nyo muna gawin yung kailangan nyo gawin para to train your brain na kailangan mo 'to, importante 'to, kailangan mong gawin 'to. So, ayan. So, first, sa date, ang gagawin natin, kukunin ko yung date na yun. So, ang date nung trade na yun, nung nakapasok tayo para mag-short, that is Sunday. That is Sunday, yeah. September 10, Sunday. September 10. So, 0910, di ba? 910, 23. Time of entry. Again, kailangan ko yung time of entry to calculate what's the best time for me para mas makilala nyo yung sarili nyo. Anong oras kayo, yung volatile yung market, ma-observe nyo kung anong oras, may pattern ba na nabubuo na, lalo na sa crypto, no, kung may oras ba na mas madalas nag-inject yung liquidity, no? So, this is 6 o'clock nangyari, Sunday. 6 o'clock, 6 p.m. Time out. So, nag-time out tayo paggising natin kasi nag-trigger tong order natin ng kinabukasan, no? So, dito tayo nag-TP. Yan dito. Yan. Tayo nag-TP. Tama ba? Basta din tayo nag-TP. Dito tayo nag-TP. Percent natin, almost 1 yung stop loss natin, 1%. Tapos 242 yung ano natin, rewards. 3 to 8, no? So, nag-out tayo ng kinabukasan, I think, here, like 6, 6 a.m. Ay, no, 6 p.m. din. Ayan. BTC USDT. Position size is, medyo malaki position size ko ata dito kung sa pagkakaalala. Nasa 10%. Leverage is 125x. Ito talaga yung plano ko dyan, eh. Kaso, 5 to 3. Tapos yung actual ko is here, 3 to 3.7. Again, ang usual talaga na position sizing ng mga, lalo na kung bago ka sa trading, no, 1 to 3. Pero, depende sa risk tolerance mo. Okay? Kung confident ka na sa strategy mo, yung discipline mo, sa tingin mo okay na naman, pwede mong taasan yan. Depende sa'yo. Okay? Lalo na kung yung mga setups, depende sa mga setups na meron ka ng bread and butter, yung madalas mong ginagamit. Okay. So, sa araw is Sunday, no? Monday out. Na ito lalagay ko lang para mas Monday out. Long, this is short. Win. Win yan. Let's win. This is 40 yata. Yeah. $30. Uh, one time bring to 1 hour. Yes. Strategy. Ano ba strategy ko dito? Just inducement, no?
BSL plus OTE. Kasi kung nakita nyo, sinukat natin from the displacement, no? So, yan, this inducement OT. Okay. CPI this week. Yeah, same. CPI this week. So, lalagay ko yung image dito para maalala natin. Insert image. This one. Again, ay insert image para ma-review ko siya. Pwede nyo siyang i-drawing, isulat. Mas komportable na lang ako talaga dito sa ginagawa ko siya dito sa laptop, no? Yan. Next. Next trade natin yung kahapon, 09. No, this is 12 today. Yeah, this is today. Okay, so nangyaring trade. So, pakita natin. Target ko dyan dito. Ha, ayan. Ayan yung target natin dyan. So, running pa siya, no? Nag, nag-take profit na ako kalahati, no? For the next target dito. So, ayan. Sukatin lang natin para ito yung target natin dyan. Stop loss ko dito, yan eh. Ayan pala. Yan mismo. So, yan. Kung makikita nyo, umaakit na siya pataas. So, I really think dito yun sa taas. So, anyways, ang pumasok yung order ng 4. So, 4 o'clock. Nag-close yung market. Nung nag-close yung market, yun tayo nakapasok. 4 a.m. Nag-close yung US. Wala pang time out, pero yung partial natin, mga, yan, mag 1:30 ppm. BTC USDT, no? USD. Position size. This is 15%. Leverage is 125x. Our plan is 8 to 85. Okay, wala pang actual. So, that's Tuesday. Long. W. $30 ba? No. Yeah. Profit. So, meron na tayong initial na tinake profit na $35. No. Yeah, $30. So, tingnan natin kung saan pupunta to. Time frame. This is on 1 minute time frame. 1M. Strategy. So, this is previous demand zone, feed levels, touch retest from CHOC or MSS plus equal structural liquidity. Structural liquidity. Yes, sir. CPI this week. Yan. So, a dump and a pump. Papunta sa sell buy side. Ay, ba't ako hindi pa pala nagbibideo. So, ganun lang. Nilagay ko lang yung kailangan kong mga remarks. Pag talo tayo sa trade, lalagay yung action plan. So, the action plan itself is depende. So, for example, sinabi natin na parang um,
ang root cause ng problem is FOMO. So, what is your action plan para hindi ka ma-FOMO next time? So, pwede mong gawin next time is dahil na FOMO ka, syempre pwede nga na liquidate ka. So, ang ginagawa ko, for example, yung email ko na nakakonect sa Binance is nasa wife ko. So, anong nangyayari kapag pag na-liquidate na ako ng 2 beses or na-liquidate ako, re-remind niya na ako na pahinga ka muna, tama na muna. So, yun yung mga like action plan. So, dapat yung action plan nyo is hindi lang ideal, dapat realistic. So, hindi mo pwede sabihin, magpapahinga muna ako. Ano yung gagawin mo para talaga mapahinga ka? So, pwede mong may itong laptop mo after wala may specific time frame ka lang nagde-trade. After 9:30, nag-automatic shutdown siya. Okay? So, yun yung mga pwede mo gawin. Pahirapan mo yung sarili mo para gawin yung mga bad habits, mag-trigger sa yung bad habits sa emotion na meron ka ngayon. So, yun yung target natin. Okay? So, ganun lang mag-plot ng journal ko.